Kalma lang usa ta mga higala. Grabe na ka-intense ang atong sugilanon, no? Pero dili na to kalimtan. Samtang nagpaminaw mo, ipahinumdum na ako nga magpalit og kape Supremo 3-in-1. Kay kung gusto nimo og kusog og klaro nga hunahuna sama ni Timujin, drink Supremo kape. Lami nga makapabuhi. Maminaw kita og musika aron makalma ang atong mga kalawasan. Musika, pasok! Saging, mangga, papaya, lagyan ng pinya, kondensada, mansanas. We're going chop, lahat ng prutas, pagsama-samahin at halu-haluin. Oh, chop, pati ang ubas, pagsama-samahin at halu-haluin. Oh, ang dyan mixing, all-purpose cream at kanang kiwi. Ilagay sa chiller at hanguin, ready na to eat. Okay! Balik ta sa atong sugilanon. Munting pagsinta. Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang binigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Di ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa iyo. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa isang bubong, magkatuwang na aarugin ang ating mga mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Timujin at Porte sa paghahanap sa ama kay Yesujay na kanila makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Porte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero... Paumanhin po sa pagdidesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y manuwaan niyo po ako. Ganang desidido ka na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa iyo? Opo! Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Porte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Porte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Mga suki, maugat to ang atong sugilanon karong buntaga.
Sa kapaalala nga bisan noon sa paybabag, kung tinuon ang gugma, mula hutay gud hangtod sa kahangturan. Ako si DJ Rose, o kini ang inyong radyo drama sa kabuntagon. Salamat sa pagpaminaw, o mag-uban kita usab sunod higayon. Dinhira sa inyong paboritong istasyon. At sa huli, ito ang Pagsinta FM 1.3.5. Sa pagbabalik, paalam! Magandang araw sa inyong lahat. Ang iyong narinig na radyo drama ay isang tula. Ito ay Munting Pagsinta. Ito ay hinalaw sa pelikulang Mongol na The Rise of Genghis Khan. Ang tulang ito ay isang sulyap sa panitikan ng Mongolia. Ang nasaksihan natin ay ang munting pagsinta ni Temujin na anak ni Yosijay at Borte na isang batang babae. Si Temujin ay inatasan ng kanyang ama na pumili na mapapangasawa sa ibang tribo upang makabawi sa kanilang utang na loob. Ang buod sa dula ng munting pagsinta. Simula. Si Temujin ay kasama ang kanyang ama na si Yosijay sa paglalakbay upang pumili ng mapapangasawa ni Temujin mula sa tribong Meret, kahit pa na bata ito. Saglit na kasiglahan. Nakilala ni Temujin si Borte, isang dalaga mula sa ibang tribo. Nagsimula silang mag-usap at magkaroon ng pag-uunawaan. Naisipang ialok ni Yosijay si Borte sa damdamin ni Temujin. Sunod, kasukdulan. Ipinahayag ni Temujin si Borte bilang kanyang pipiliin at ipinaunawa niyang babalikan siya matapos ang 5 taon. Dito nagkaroon ng mas emosyonal na eksena. Kasukdulan na bumaba. Nagkasundo si Borte at Temujin na ipaalam sa ama ni Temujin ang kanyang naging kasunduan. Nagmalinaw ang kanilang pangarap na magsama balang araw. Wakas, nakipagsundo ang mag-ama sa mga magulang ni Borte at pagkatapos ay ang mag-ama ay naglakbay sa kanilang dampa sa nayon ng Mongolia. Ang aral na makukuha nyo sa munting pagsinta ay Paggalang sa magulang. Kahit nagdesisyon si Temujin, ay malaga pa rin ang pagbasbas at pag-aproba kay Yosijay. Sa kultura, lalo na sa mga tribo, mahalaga ang pahintulot sa mga nakakatanda sa pagdesisyon sa buhay at pag-aasawa.